Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Theodias na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel, pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit na galit ang mga nasa Sanhedrin na sa kanila mismo nagpahayag si Pedro at ang mga apostol. Ang pahayag tungkol kay Jesus na kanilang ipinagbabawal. Gusto na nilang patayin ang mga apostol. Mabuti na lang na awat at napakiusapan sila ni Gamaliel, isang pariseyo na kilalang guro noon. Si Pablo nga ay nag-aral pa sa ilalim ni Gamaliel. Nagkaroon sila ng executive session. Pinalabas niya ang mga apostol at ang mga tao at nakiusap siya sa kapulungan lamang ng Sanhedrin. Ginamit niya ang mga pangyayari noong panahon tungkol sa 2 tao na may maraming tagasunod, si Theodas at si Judas na taga Galilea. Si Theodas ay mayroon pang higit na 400 followers. Pero kapwa sila namatay at walang nangyari sa kanilang mga tagasunod. Nakawatak-watak sila. Nabuwag ng kusa ang kanilang kilusan. Kaya kung isang grupo ay kagagawan lang ng tao, nabubuwag ito. Hindi yan tatagal. Pero kung ang isang pangyayari ay galing sa Diyos, hindi nila ito mapipigilan. Lalabas pa na ang Diyos ay kanilang kokontrahin. Kaya ang payo niya ay pabayaan na lang ng mga apostol na magpahayag ang mga apostol at magsalita. Hindi aasenso ang kanilang kilusan kung ito ay galing lang sa tao. Tama naman ang obserbasyon ni Gamaliel at sumunod sa kanya ang mga leaders. Pinapalo na lang nila ang mga apostol at
mahigpit na pinagbawal na tumigil na magsalita tungkol kay Jesus. Siyempre, hindi naman natakot ang mga apostol at hindi sumunod sa kanila. Kahit saan sila pumunta, patuloy silang nagpahayag ng kerigma tungkol kay Jesus. Naging masaya pa nga sila dahil nagkaroon sila ng karangalan na pasakitan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan ni Gamaliel ay pinakita niya sa kanyang pagkuha ng aral mula sa mga pangyayari. Nagkaroon siya ng matalinong konklusyon mula sa pangyayari tungkol kay Teudas at kay Judas na taga Galilea. Magaling ang aral na ito. Ngayon, may maraming mga sekta na nagsusulputan. May mga bagong samahan na nagpapahayag ng ano-anong doktrina. Ang iba sa kanila ay madaling sumiklab at magkaroon ng maraming tagasunod. Nababahala tayo na baka ubusin na nila ang ating mga Katoliko. Huwag tayong mag-alala. Kung ang gawa lang na ito ay mga tao lamang, hindi tatagal ang kanilang mga grupo. Kung tingnan natin ang kasaysayan, marami na ang mga sumulpot na mga relihiyon at mga sekta. Wala na sila. Kawawa lang ang mga lalinlang nila na sumunod sa kanila. Naniwala sila sa mga maling aral. Ang mahalaga sa atin ay maging tapat tayo sa tunay na aral na galing sa Diyos. At tulad nga ng pangako ni Jesus kay Pedro, hindi lalamunin ng pintuan ng impyerno ang simbahang itinayo ni Jesus kay Pedro na si Pedro ang bato nito. Pero sana maging masigasig at higit pang masigasig tayo sa mga sekta kasi alam natin na galing sa Diyos ang ating ipinapahayag. Sa gitna ng mga panghihikayat ng maraming sekta at mga banta ng maraming mga may taliwas na mga aral, manatili sana kaming matatag, O Diyos. Hindi matitinag ang iyong simbahan. Patatagin mo ang aming pananalig sa simbahan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.